Itago niyo na lang po ko sa pangalang Riz. Silent listener mula po sa podcast ninyo na ngayon ay nagbabakasakaling ma-feature ang sarili kong kwento. Aware naman po ko, Sir Red, na simula ng pagkabata ko ay lapitin na ako ng mga kung ano-anong kwentong katatakutan dulot ng mga hindi ko maipaliwanag na elemento, lamang lupa o kaya naman ay mga namamagnet ko na ligaw na kaluluwa. Tulad na lamang ng unang kwento ko na patungkol sa kapatid naming namatay. 9 months o mag-iisang taon pa po ata ang aming kapatid nun. Pinanganak at lumaki kami sa Maynila. Nagkataon lang na nagbakasyon kami sa probinsya ng Masbate noon. Kabuwanan na po ni Mama nang magbakasyon kami hanggang sa inabot na nga po na dun na ipinanganak ang aming namatay na kapatid. Ang sabi ni Mama sa amin, madalas kapag siya ay naglalaba sa isang balon na malapit sa kanilang bahay, palagi daw siyang nakakarinig na tila ba may nagtatambol o katulad na lamang ng mga tunog na nagagawa ng mga instrumento sa parada. Ngunit wala namang ibang tao o kaya naman ay maaaring pagmula ng tunog na yun. Hanggang sa nakapanganak na nga po si Mama bago kami umuwi ng Maynila. So nung umuwi na kami ng Maynila, pagkatapos ng aming bakasyon na iyon, napagdesisyonan na rin po ng mga magulang ko na pabinyagan yung kapatid namin. Ang sabi ni Mama, kasabay daw ng pagbuhos ng holy water sa kapatid ko ay bigla daw itong umiri at para nga daw pong nagdumi. Ang isa pang ipinagtataka ni Mama noon, sa kalagitnaan daw kasi minsan ng kanilang tulog, nawawala yung kapatid naming maliit at nakikita na lamang daw na nasa ilalim ng kama kahit na family size na nga yung kama ng mga magulang ko. Hindi nila maipaliwanag din sa kung papaanong nalalaglag yung kapatid namin ng panahong iyon, gayong napapagitnaan naman siya ng mga magulang ko. Ang isa pang ipinagtataka ng labis ni na Mama noon ay kung bakit sa tuwing nakikita daw yung kapatid namin sa ilalim ng kama ay may napapansin din silang ilang kagamitan na naroroon. Napaka-imposible nga din daw para sa isang 5 hanggang 7 buwang gulang na bata para dalhin ang mga iyon sa ilalim pa mismo ng kama. Ang lagi ngang katanungan, paano mapupunta ang batang iyon sa ilalim ng kama? Hanggang sa lumipas ang panahon at nagbakasyon muli kami sa probinsya. Doon na nagkasakit ang aming kapatid. Halos magdadalawang linggo na on and off yung lagnat niya. Nagsusuka at nagdudumi yung bata. Napakalayo din po kasi ng ospital nung panahong iyon at aabot ka talaga ng 5 hanggang 6 na oras na biyahe kung sakaling sasakay ka pa ng jeep. Matatagtag ka nga din muna kung sakaling tricycle o motor ang iyong magiging transportasyon sapagkat pangit, maputik at may gawing matatarik din yung daan patungo sa ospital. Isa pa sa mga katanungan na namuo sa isipan ng mga magulang ko kung bakit may kumakatok sa pintuan nung bahay nila sa probinsya. Sa tuwing bubuksan naman nila ay wala pong katao-tao. Gumaling naman daw ang kapatid naming iyon at talagang laking tuwa ni na Mama. Ayon pa nga sa kanila, isang araw ay biglang bumuti yung pakiramdam ng kapatid namin. Nanghingi daw ito ng makakain at halos maubos nga nito ang 1.5 bowl ng lugaw.
Ngunit natigilan na lamang sila nang bigla daw dumighay ng pagkalakas-lakas ang aming kapatid at kasabay daw ang pagpitik ng parang kung ano sa likod nito at iyon na ang hindi inaasahan ng lahat. Sabi ni Mama, ang pagpitik o yung tunog na nadinig nila mula sa likuran ng kapatid ko ay siya palang magiging dahilan ng kanyang kamatayan. Narinig din iyon ng aming lolo kung kaya iniwan niya ang kanyang pag-aararo upang puntahan ng mabilisan sina Mama. Doon na nga din daw Sir Red sinalubong si lolo ng iyakan ni na Mama. Ang sabi ni lolo noon, napaliligiran daw ng mga engkanto sina Mama. Ewan ba niya kung bakit nung mga time lang na iyon inamin ni lolo ang lahat. Nakita din daw kasi ni lolo na kinukuha na daw ng mga ito ang kanilang prinsesa. Ayon pa kay lolo, ang aming kapatid na iyon ay ipinasa lang daw ng isang reynang engkanto na nahihirapan sa panganganak kung kaya ay kinukuha na rin daw nila ang sa kanila. Magulo man, pero marami pa pong sumunod na hindi maipaliwanag na kababalaghan ang naganap sa amin. Ito po muna ang kwento ko, Sir Red. Kinikilabutan kasi ako ng mga sandaling itinatype ko ito sa aking cellphone. May susunod pa po akong kwento at sana po ay maabangan ng inyong mga tigapakinig. Hello Sir Red, kindly hide my name. Ang aking ikikwento ay ang isa sa mga masasabi kong kauna-unahan na na-encounter kong alam kong hango sa temang paranormal. Ito po'y naganap sa first job ko bilang production engineer sa Laguna. So tumira ako noon sa tiyuhin ko sa Binyan para kahit papaano ay malibre o masalo muna yung boarding house ko sapagkat zero balance talaga ako. Nag-uumpisa pa, ika nga. Doon sa boarding house ni Tito, ramdam ko na meron talagang kakaiba. Hindi yung kakaibang ambience, Red, kundi yun bang pakiramdam na ang dami mong kasama sa loob kahit dadalawa lang kami ng tiyuhin ko. Minsan pa nga, nakakarinig ako ng parang bola ng basketball na dinidribble at kapag aking tinititigan kung saan bandan nang gagaling, alam kong nasa loob siya ng cabinet ko. Kapag ako'y natutulog naman ng gabi, magigising na lamang ako sa lakas ng animoy hagik-gikan ng hindi 2 o 4 na bata, kundi parang grupo talaga sila. Naikwento ko nga sa tiyahin ko ito, ang asawa ng aking tiyuhin nang minsang bumisita siya sa boarding house. Paniwala ng tiyahin ko, baka daw duwende ang mga naroroon. Yung mga naririnig ko na parang bata ay maaaring mababait naman na mga nilalang. Akala ko ay yun lamang ang aking mararanasan. Meron pa pala. Meron kasing pagkakataon nang ako ay tumambay sa sala. Nakikita kong pumapasok talaga yung mga nilalang na iyon sa kwarto kung saan ako natutulog. Wala lang talaga sa akin nung una. Lagi kasi naman silang nagpaparamdam at nagpapakita na sa akin at yun yung lagi nilang ginagawa. Pero dahil nga sa tuwing nakikita ko o nararamdaman ang ganong klase ng mga paranormal entities, hindi ko pa rin talaga mapigilan na kilabutan
Hanggang sa puntong ayaw ko nang pumasok sa sarili kong kwarto. May pagkakataon din na tila nakikipaglaro sila. Yun bang magtatago sila ng gamit mo na kani-kanina'y naririyan lamang. Tapos para bang pagtatawanan ka kapag hinahanap mo na. Pero kapag makikiusap ka sa kanila, agad naman nilang ipapakita yung kailangan mo. At makikita mo nga talaga hindi sa lugar kung saan mo huling iniwan, kundi mas malayo sa kung saan mo ito iniwan nung una. Hanggang sa malipat nga ang shift ko ng 6 AM. So kailangan ko talagang maagang magising nito at minsan ngayon nag-a-alarm na ako ng 2:00 na madaling araw para pagsapit ng 3:00 ay makakaligo at makakapag-prepare na ako. And then 4:00 mag-aabang na ako ng sakayan para kahit papaano, kahit may traffic sa daan o anumang aberya, maaga pa rin at maaabutan ko ang 6 AM shift. Meron pong pagkakataon nang magising na ako ng 4:00 ng madaling araw. Sobrang lamig. At hindi lamang iyon si Red ang nakakapagtaka, kundi yung para akong hirap huminga. Wala akong kinikwento noon sa tiyahin ko sa tuwing napapabisita siya doon kasi nahihiya na ako at baka isipin niya na gumagawa na lamang ako ng mga kwentong kababalaghan para hindi namin pag-usapan yung share ko sa bahay. Meron pa nga pagkakataon na sakto talagang nagising ako ng 3:00 na madaling araw. Pagmulat na pagmulat ko pa lamang ng aking mga mata, nakita ko na may isang lalaki na nakatayo sa harap ko. Pinipilit ko ngang muling ipikit ang mga mata ko pero ewan kung bakit ayaw nitong sumara at talagang tinititigan at tila na mamagnet yung aking paningin sa lalaking iyon. So ang nangyari, nagdasal na lang ako sa aking isipan hanggang sa nakabuelo ako at nakagalaw. Nagpretend na lamang ako na natutulog pero akala ko yun lang yun. Mula nung nagpakita sa akin yung lalaki na iyon, gabi-gabi nang nangyayari sa akin ang animoy, bangungot at pagising ko ay lagi siyang nakatayo sa harap ko. Hanggang si tita na rin ang nagtanong kung bakit daw ang ingay kong matulog. Doon ko na inamin sa kanya, yun bang lalaking tila nagbabantay sa akin sa kwarto. Tinanong pa nga niya ako kung ano yung nakikita kong suot at kung gaano siya katangkad. Ang sabi ko'y nakapormal yung kanyang attire. Hindi ko ma-describe kung anong klaseng damit iyon pero para siyang pang 1920s. Balingkinita ng katawan nito, bukod pa doon, para siyang 6-footer. Kung iisipin nga at sa halos gabi-gabi na niyang pagpapakita sa akin, mukhang hindi naman na siya nakakatakot. Hanggang sa nalaman ko si Red, base na rin sa pag-aamin ng aking tiyahin. Taglay daw niya ang third eye. Ayaw lang niyang sabihin o aminin sa akin nung una sapagkat baka daw matakot ako. Ang isa pang plot twist dito si Red, bukod sa yung mga nakikita kong iba noong nauna na harmless naman daw, sabi ni tita, marami pa daw na nagbabantay sa akin at nais makicommunicate dahil alam nila na meron akong special gift. At isa pa, yung lalaking laging nagbabantay daw sa akin sa kwarto, pag-aamin ni tita, si Lolo daw yun. Si Lolo na hindi ko na naabutan sapagkat wala pa daw talaga ako noon sa mundo at ang tanging pinagbubuntis pa daw ni mama noon ay ang panganay naming kapatid. At inyong napakinggan
ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.